Yun. Wait lang ako para. Tapos yung 21 na yung i-paste mo. Ah, bawal. Okay lang. Yun. Habit circulars when the girl come to the depth of training and the ranges of fire. Oops. Tagal nga lang. Ayun. Yun. Okay. Ayan. Sige po, yung step. Oh, okay. Okay. Mhm. Paano natin siya sa solve? Wait a while. Still. Where is the thing? Mhm. From zero to... Ay, hindi naka... Oops. 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 Ayun. So, from zero to... Mhm. Ah, tapos 5 meters na. So, ano ba yung weight? Weight of water. Oh, 0 to 10. Weight of water. Where's the weight of water? Ano ba yung weight of water? Then,
A weight of water, kung specific yung tinatanong mo. Teka lang. Hindi. Gamitin mo na lang yung density. Density mo. 1,000 kg per m cube. Hindi yata po ganun ka, 1,000 Mm-mm. yung water. Try mo. Siguro, i-double check mo kung bakit siya 1,000 kg per m cube. Yung density ng water na binigay ko po sa inyo. Siguro pwede mo siyang mahanap for standard condition. STP 9810, 9810 yata ba? Check mo din. Yung hanapin mo yung Kasi varying yung density by temperature. near room temperature, 1 atmosphere of pressure. STP, 20 STP. One point nine four zero. Kasi pag halimbawa nagsimula ka ng 0 degrees Celsius, 999.8 kg per m cube. Pag 100 degrees, approximately 958.4 kg per m cube. Kung mag-a-adjust ka ng temperature, sige, check mo din. Wait lang mo. Sige, sige. Times. Okay, looks legit. So, 9810 po yung pagka at STP. Again. 9810 po. Based on yung slugs per feet cube. So, kung maging kilogram per meter cube, 9810 po. So, Tingin ako ng conversion. Sige, sulat niyo po. $9,810 ang gamit niyo po. yes, so Anong unit nan? Newton per kilogram cube. Okay. Ay, Newton per meter cube. Yun yung 9.807, di ba? At 4 degrees Celsius yan. Hindi ba? STP. At 4 degrees Celsius, 1,000. Hindi Hindi ba? Yun po yung Oo definition ng nga. kilogram dati. Yung exactly 1.000 at 4 degrees Celsius. 3.98 degrees yung Pag max. nm cube, 9,810 SG. Pagka nasa STP po, 9810. Ano yung temperature ng kapag kinampit mo na STP? 25 Ano na po nga ko? 25 Celsius. degrees Celsius. Parang malaking effect yan. Kasi kung kung nasa maximum mo na siya, 1,000,
Yes. 10,000 bale dito. So that would be malaki yung ano nila, effect. 200. So mga 290 times 25. Okay. Mga 72.5. Ito nakalagay. Mass density of water at 4 degrees Celsius is 1,000 kgm cube and weight density is 9.81. Nawa. May isip pa na ako. Parang yun na lang. Oh, Nararabot yung trauma. Nararabot. Naman. Okay. DX mo siya kanina. Okay naman. Wala akong ano po. Meron bang exact? Paano exact? Decimal yan? Kakalabasan. Decimal ba? Change mo na lang to decimal. Then, round off mo na. Change mo na lang to alternative form. DX mo kinuha yan, no? That's correct. Josh, show mo din, paano kukunin yan sa DY? Kasi DX yung kinuha mo, di ba? Paano naman pag DY yung dinaanan natin? Possible ba po yan? Press lang dapat sila ng sagot. Katulad nung ginagawa natin last time. Mag-DX ang kinukuha natin, pwede sa DY. Then that would be different index, different sa loob. Tsaka different na. How will you see it? Pag DY. Tapos, ang sagot na, pares lang. Di ba, nasa book 2.9. So, pares lang din. Index po. 2.9. So, ganun din yan, pares lang. Times ka dito. And then, dy. How? Kasi nasa along the cylinder dapat po. Kung across the cylinder, paano yan? Nakalimutan mo na ba yung mga slice natin na ginagamit? Hindi ba kasi yung yung dy, ito pong slice. So yung dx would be like this. So, anong nagiging problem? Hindrance, bakit hindi siya pwede? How will we express the jump from 5 to 10?
In terms of X. Eh di ano? Kailangan po dito Hmm, eh. Tsaka kailangan din po dito. saan? Sa index, tsaka sa ano po, yung lalagay sa loob. Tingnan mo yung given mo. Sige, balikan mo yung problem mo. Ayan. Nandiyan na yung clue. Naalala mo yung ginagawa nating distance? 'Di ba? Last time, pag nagdi-dx tayo, nag-add tayo. Pero pag dy ang ginagamit natin for the distance, nagiging minus po siya. Right? So, pero ang kakalabasan pa rin niya, iisang sagot sa dulo. So, ngayon, kung mapapansin mo, meron kang 10 and 5. So, alin dyan yung gagamitin natin for yung may minus na part? Radius of 5 meters siguro ba? Radius? Kasi 'di ba sabi dito, ang radius mo 5, ang height mo 10. Sabi doon, yung half filled, ibig sabihin kalahati yon nung water height natin. So kung Opo, gano'n, that's 5 m. yes, ito po. So kung, okay. So kung doon naman sa part na may minus po, katulad po nung kanina, yung tinatanong ko kanina, 10 siguro minus X. hanapin mo muna yung work natin to lift the slice. Baka pwede po 10 minus X. Why? Kasi dy tayo eh. Ah, 10 minus y kasi dy. Sige, try mo din. bro. Okay, so, Hmm. paano na? So, wait na ba? Draw ko lang yung axis. Okay lang, go lang. Here, minus.
Diba? Hmm. So, anong problem? Ano i-express mo na? Okay. E di ganito. Kasi DY po siya. Kung, mm. How would we know itong yung rising ba? What is E this di one? ganito. Aba. Mm. Okay po. Sige po. Sige, i-guide mo na kita. So, para mas maintindihan pa natin. So, una, hanapin natin yung volume natin of yung thin slice natin ng water. And then, hanapin natin yung mass ng thin slice. And then, after that, hahanapin naman natin yung work na kailangan natin para ma-lift natin yung slice. Then, after that, substitute natin siya sa formula natin, pero hindi tayo magbabago. From 0 to 5 pa rin tayo. Hello? Wala Baka ba? nag-lag. Hello po. Narinig niyo po ako? Nag-lag po. Ako pa nadidinig po. Okay po. Thank you po. Ano ba? Ayan po. So, hanapin natin yung pinakang volume natin ng thin slice ng water natin. Siyempre, nasa Y tayo, di ba? So, measure natin siya mula dun sa pinaka-bottom ng tank natin. So, what is the volume po? What is the volume itself po? From the bottom. From the bottom tayo ng tank. So, kung gusto mo, halimbawa, gusto mong hati-hatiin siya, pwede kang mag-start sa, wait lang, iniisip ko, volume, area, pwede. Area nung circular natin na cross-section. Pero ito, So, lagyan mo, ito po yan. yun ba yung ano mo? 20, Ito Ano yung, bang, From the no, wait. area ng cross-section mo? Circular cross-section. Pala yung ano. So, kung DY po, ito dapat. Oh, DY, oo. Rectangular po. But, hindi po circular. Hindi, circular tayo kasi circular cross-section tayo eh. Kasi, Ano ba po yung y-axis na mo? pares lang. Ito, oh, wait lang. Pataas mo along the, Pataas. Ito ang DY natin. Mag-aannotate ako. Pwede po kayo pwede po mag-asyan. mm. Pwede po kayo, Annotate. Annotate tayo. Kung i-illustrate natin siya, tama, ito si DY. Itong part na to, si DY natin. Nandito tayo. This is our DY. Ayan siya. And then, since nandyan si DY natin, meron tayo ditong, asan ba? Nagkaroon ka ba ng division? Meron naman, so tama. Tama tong part na to. And then, sabi half filled lang naman So, tama yan hanggang taas. So, okay naman. And then, for this part then, pares naman tayo. This is X. This is Y. 5, 5, 5 ka. Tingnan natin. Sige, annotate ako ha. Ganito kasi siya. Drawing ko na lang kaya nila. Sige. Drawing ko na lang ng bago. okay po. Sige. Ay, Medyo pangit lang po ha. Pasensya na po. Wait lang po.
Shock. Lakas na ano ko po static yan. Oriented daw siya. Na ano, right Oh, under ano, Tumunog funny yan? bone. Tsaka right under ano pa yung nerve. oh, Na ano talaga po ako na shock. ayan, teka lang. Sakto dito mismo. Sa ano. So, Joshua, explain ko na lang po ha, kasi medyo pangit talaga ako mag-drawing. Pasensya na po. okay, hindi po pwede pangit. Hindi, kailangan po ano yung, ano, dapat para Leonardo da Vinci po kayo mag-drawing. Ano po, super accurate po. Mm-mm. Ito pinaka-ayoko eh. Nagdo-drawing. Hindi. Gamit na, May mali po kayo ng 1 millimeter. oo. Explain na lang natin mamaya kung sino-sino ba yung mga yan. Ano pa ba yung straight ng tubig? Ayan. Sige po, explain ko na lang po. Sa imagination ko kasi, ganito yung itsura niya. So, sino ba yan? So, ito, yung DY nga natin, yung sinasabi ko po sa inyo kanina. This is our DY. So, ngayon, paano ko ba siya na-imagine? Yung ditong part, ito, this one, yung mga blue code, ayan. Yan, hanggang dito yan. So, that is the water. So, from 5 here, and then 5 here, then it is 10. So, kaya, dun sa naisip ko po, for dy, kasi, kung mapapansin mo, laging dy yung sinasolve ko. Naisip ko kasi, na for this illustration, meron akong, halimbawa dun sa given, kung makikita mo, meron akong 10 meters, yun yung nasa side ng tank ko, kaya 5, 5. Hindi, meron akong height na 10. Tapos yung radius ko, 5. Nasa ano siya, cross-section siya nung cylinder natin. Kasi syempre, radius yon. So, ito yung, kung papansinin mo, dito siya. Ayan. Tapos, habang sinosolve ko siya, sabi ko, may radius ako. Tapos, ang shape nung container ko is cylindrical tank. So, ngayon, kung ang nangyari nun, ang nai-imagine ko sa isip ko, meron akong vertical cylinder na nagre-represent doon sa tank ko. So, ngayon, yung water level ko, sabi dito, half filled siya. So, kalahati. So, imbis na ang water height ko ay tumaas pa doon, 5 lang, hanggang 5 lang. So, ngayon, kung cross-sectional area naman, circular area siya, on my point of view, ng water slice. So, kung babalikan natin yung mga pinag-aralan natin, ang area na gagamitin natin dito is equal to pi r squared. Kasi, ang tinutukoy dito, yung cross-sectional area or yung circular area ng water ng slice. Yung r natin doon, that is 5. Yun yung radius natin. Kaya, pag sinubstitute ko yan, magiging 5 squared, no? E di A is equal to 25 pi. Pero, cross-sectional area pa lang to. Labota, ito po yan. Next. Doon naman sa thin slice ng water natin. Di ba, paano ba natin ito i-ano sa mas mabilis na word? Yung disk natin ng water. Di ba, na-highlight natin siya dun sa may water column natin. So ngayon, kung gagawin natin siya into dy, di ipe-place ko siya as the thickness. So pwede siya.
Nakukuha niyo po ba? Okay. Nagigets niyo pa po ba? So parang ganito lang po, pero y. 10 minus y. Yes. 10 minus y. Okay. Ako what is the force of pulling force? Yes, yun. Kung paano mo siya ililift. Yung map niya. So Kung ano intindi mo? Functionally mali po siya kasi hindi naman in pinapull pero mathematically pareho po na. Kasi kumbaga Oo. what if we pull the mass upwards? Kaya nga, ang POV ko agad doon, meron tayong magiging lifting distance. Yung distance to top, kaya siya magiging 10 minus y. Okay. Kasi from bottom to top ka eh. Ayan, ganun ko naman siya nai-imagine. Gawin mo nga siya paano imagine ko. Ha? Kung ano mo imagine. Pero iba lang yung interpretation of the force. So paano may Interpretation of force ko, from here, tatapos ipo-push up. Oo, sa kanya. Sa kanya po-pull yung mass. Mm-mm. Since kasi, tingnan mo, kung titingnan mo yung magiging answer sa book mo, magiging 2.9 times 10 raised to 7 siya. So, pag ito, yung answer mo kanina ni round off mo, 2.9 yan. Pag ito naman, ni round off mo sa dy, 2.9 din siya. Bali, ang magiging discrepancy niya lang ay sa point lang. Pero same answer. May discrepancy Sa'yo po. kasi is, sa'yo kasi ay 0.89, di ba? Yes po. Dito, siguro mga 886 to. 886. Eh, di na yun din. 886. 8892. Tingin. Sir, ano natin? Eight, eight, nine. Oh, parehas. 2889234. 2889. 28892834. Oh, bakit? Hindi ba 2.88634. Hindi po. From 0 to 5 ka? Hindi mo kinuha yung integral ng 245. 245,005. Linabas ko na po. Times 10 minus y. dy. Formula. From 0 to 5. Wait. Why not ba? Oo, wait. Kasi start mo, pakibaba. Ano bang mas ng slice mo pala? From here. Ayan. Mas ng slice times mo lang sa density ng water tapos Yan. times mo dun sa 10 minus y. Ayan. From 0 to 5. Okay. May nawa. Sige lang, go lang. I think 5x. Pero yung dito, yung pinanggalingan niya. Ito ba yan? Yan. Ito na. Hindi, yung dito. Yung dito from here. Wait. Start mo lagi. Bakit naman? Hindi mo sasabi saan galing. Saan galing? From the dapat self-explanatory. Hindi wala yan, puro may deduction ka niyan. Tanong ba ito siya? Ay, hello po. Ano pa? Yung sa kanya, wala po yung yung original na kung saan galing, Sabi ko, Sa pinakauna po. kung ako po mag-check ng mga niya, okay, tama, pero dadamihan ko ang deduction yan,
Sa Kung solution po na kasi part. para magtanda kung ako yung mag-check. dy ka, dy. Hindi ba 10 yun? minus y. Hindi na overextend. Ayan. Tapos, 10 minus y dy. Ayan. Ayan. Ah, 2889 to 834 talaga po. 994. pares lang. 889. Opo, pero hindi siya 6. Oo, 6 yung akin kasi ang ginamit ko, naalala mo yung kanina, 1,000 kg m cube per meter cube. Yun ang gamit ko for Tsaka, density ng water. hindi pala ganun kalaki Kaya, na. Hindi pala ganun mm, kalaki yung market change. Hindi, malaki. Malaki pa yung change. oo, ano siya, magiging 2.886. Pag ang ginamit mong density ng water, kasi yung sa'yo Kn, di ba? 9.81 Kn yung sa'yo. So, yung sa akin naman, 1,000 kg per meter cube. Yun siya. So, yung sa'yo, in force terms. 1,000? Oo. 2,945 mo. Saan? Kung 1,000. At for, ilan sa'yo? 2,945, 243. Kung ano po. Kung 1,000. Hindi po 9810 yung ginagamit na po. Oo nga, 1,000 nga. 1,000 No po, times, it would be kung 1,000 namin ako. kg per m cube. 2.945. 9 to the 7. Yung mako na po. Ilan? Ilan sa'yo? 2.945 times 10 to the 7. Kung 1,000 mo. 2.945. Wait lang. Hindi. Hindi yun. Wait lang. Pares naman tayo. Gumamit din ako ng acceleration ng graphic. Wait lang, Josh. Wait lang. Hindi. Ganito kasi, di ba ginamit ko yung 1,000 po as density ng water? Dito kasi, 1,000 siya for, tingnan mo ha, mass ng density ng water at 4 degrees Celsius is 1,000 kg per meter m cube. Yun yung ginamit ko. And then, ginamit ko yung, ano pa nga ba to? Wait lang. Gravitational acceleration, which is 9.8. Yung dalawang yun yung ginamit ko, gravitational acceleration and yung density ng water, yung may 1,000. Hindi naka-Newton. Okay, so kung hindi naka-Newton pa, paano yan? 1,000 kg talaga. 1,000 kg. Tapos, tingnan mo. 1,000 kg. Paano po gagana yan? Saan po yung 1,000? Density ng water. Pero kg pa mass. Oh, kg siya. Tapos, ang ginawa ko, Mass, tama ka, mass density po, hindi weight density. Yung mass density, 1,000 kilograms. Yung isa po, 9.81 newtons. So ano yes, weight density. how would you use yung ano pa? How would you use yung kilograms? Ganito yan.
Di ba ang ginamit ko, mass density ng water, 1,000. Opo. Tapos, kinuha ko yung mass nung thin slice. So, ang mangyayari doon, 1,000 times yung volume ng slice para makuha ko yung mass nung thin slice. Kaya ang nangyari doon, 1,000 times 25 pi, yung nandyan sa solution Opo. ko. Which is, ang nangyari, magiging 25,000 pi dy kg. Tapos, naalala mo yung binabanggit ko sa'yo na work. Kailangan ko ng work para ma-lift ko yung slice. So therefore, gagamitin ko yung gravitational acceleration ko, which is 9.8 m Saan po yung 9.8? doon sa solution ko. Gravitational acceleration. Saan po yung 9.8? Para yun sa work. Nasa loob po ng or nasa labas po ng integral? Hindi pa, wala pa. Pagsasama-samahin mo lang kasi work pa lang siya nung paglilift mo ng slice. Bali, ang mangyayari doon, yung 25,000 pi ko kanina, ta-times ko ngayon dun sa gravitational acceleration ko, which is si 9.8. Tapos, yung distance ko kanina na 10 minus y, mumultiply ko sila. Kaya ang mangyayari dyan, wait lang, calculator. 9.8 Alam ko na po times, bakit may konti po kayong discrepancy. Kasi yung una, mas yung very small lang po pero laki na ng effect mo na. 2.86 po kayo na. yes, Kasi 9.8 yata, meters per second squared. Yung mas malaki yes, po sa true value, 9.81. Yung pag oo, ginawa na pong 0.81, magiging 2899 po. 2889. yes. Ang ginamit ko eksaktong 9.8. Opo. Pag naging 9.81 pala po, tatama na po. Sakto na, di ba? 2.889, 2834.94. Mismo po. Which is parehas lang. Opo. So yun, pwede mong gamitin yung gravitational acceleration para meron ka magkakaibang point of view. Halimbawa, gusto kong gamitin si dx, Ganun pala, kaya ko. ganun pala Gusto kong gamitin si dy. yung newtons, kilograms times yung gravitational acceleration na pala. Mm-mm. Ayun, it makes sense. Kasi 9.81 na. Kaya kung 9.800, baka iba rin po. Magpo-0.886 na siya. So, Opo. kamusta? Nakuha mo yung parehas na point of view? Opo. Okay pa. May tanong po ba? Wala po. Okay pa. Sige, ganun yung gawin natin para kahit anong baligtad nung tanong, kahit bali-baligtarin man yan, yung tanong sa'yo, alam mo kung paano isolve sa magkakaibang point of view. Para talagang mas ibig sabihin, mas na-imagine mo kahit na balik-baliktad po no? Opo. Para walang takas sa'yo yung problem. O kahit ganito yung point of view mo, alam ko paano sagutin. Iisa lang yung lalabas sa dulo. Parang ganun. Ang saya, no? Yeah. Sige po, mag-e-end po ako ng meeting dito. Bawi po ako sa inyo bukas. Kaya niyo po bang mas maaga para mas makapag-extend po ako ng time? Anong oras po? Ano ba? Kahit po 2, Okay po. kaya niyo po ba? Sige Okay. po, para mas marami po tayong matakal. Okay po. Thank you po. God bless po. Thank you po. Bye-bye po. Thank you po. Okay ba? Thank you po. Ipadala ko rin po yung solution ni Joshua po. Sa yung mga nickels dimes. Opo. Padala ko din po yung akin. Pwede niya din pong i-double check Isa po, para po sa mod. meron po ba kayong direct na solution doon sa isang problem? Nakita niyo po ba? Ha? Direct na. Saan? Yung sa, Alin po? hindi pa natatapos. Yung mga sino mag-asawa sa Las Vegas? Hindi po. Yung dimes pa lang po yung nauna ko po. Okay po, sige po. Okay po. During pagka may, may extra time. Opo. Thank you po. God bless Thank you po. po. Bye-bye po. Thank you Thank you po. po. Thank you po.